Ito ang UNTV News Worldwide. Alright, morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayang Pilipino sa buong mundo. Time check muna tayo. It's now 4:34 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Ano naman sa iyo dyan, Mary Jo? James, annyeonghaseyo naman sa iyo dyan. At magandang gabi naman dito sa Eastern Hemisphere. Yes, ngayon ay araw ng Biyernes, September 15, 2023. At mula naman dito, James, sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Mula sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Mag-aatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang UNTV News Worldwide sa ating global headlines. France pinuri ang Japan sa transparency nito tungkol sa wastewater release. Survivors ng matinding pagbaha sa Libya patuloy ang paghahanap sa mga nawawalang mahal sa buhay. Relief efforts ng Canada sa Libya at Morocco suportado ng Canadian banks. UK opposition leader Starmer iginiit na dapat ituring na terorismo ang people smuggling. Net migration gains sa New Zealand posibleng umabot sa 100,000 bago matapos ang taon. Thailand kinilala bilang 29th best country in the world. Una sa ating mga umatikabong balita. Pinuri ng France ang Japan sa pagiging transparent nito kaugnay ng paglalabas ng tubig mula sa Fukushima Nuclear Power Plant. Dapat din na anilang bigyan ng suporta ang Japan laban sa mga paninira ng China. Ito ang umatikabong balita ni Bianca Quijano. Naging bukas ang Japanese government patungkol sa pagre-release nito ng radioactive wastewater mula sa Fukushima Nuclear Power Plant patungo sa Pacific Ocean. Kaya naman pinuri ng French Foreign Affairs spokesperson na si Catherine Colonna ang efforts ng Japan upang maging maayos at ligtas ang ginagawa nitong operasyon. Binigyang diin din nito ang transparency na ipinakita ng Japanese teams sa pakikipagtulungan sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Samantala, dapat aniyang bigyan ng suporta ang Japan kontra sa mga kasinungalingang ipinapakalat ng China ayon kay Antoine Bondas, isang eksperto sa Foundation for Strategic Research. Pinagbawal kasi ng China ang pag-i-import ng mga seafood mula sa Japan na siyang ikinabahala ng food industry sa Japan. Ito ay sa kabila ng pagpapatunay ng Japan na ligtas ang pagpapakawala nila ng treated wastewater at hindi makalalason sa mga isda o makasisira sa tubig sa dagat Pasipiko. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. China ang unang bansang nagtalaga ng bagong ambassador sa Afghanistan simula na mag-take over sa bansa ang Taliban noong 2021. Ayon sa Taliban, isang senyales para sa isang bansa ang appointment ni Xiao Qing upang magkaroon ng ugnayan sa pamahalaan nito. Walang bansa na formal na kumikilala sa Taliban government na tinutuligsa dahil sa paglabag sa karapatang pantao at pagtapak sa karapatan ng kababaihan. Ayon naman sa analyst, bahagi ang pagkakatalaga ni Xiao ng hakbang ng China na patatagin ang impluwensya nito sa rehiyon. Ibinahagi ni outgoing President Halima Yacob ng Singapore ang isang speech sa kanyang farewell reception. Pinasalamatan naman niya ang mga Singaporean sa suportang ibinigay nito sa kanyang termino. Ito ang umaatikabong balita ni Erlyn Simon.
Matapos ang 6 na taong panunungkulan, idinaos ni outgoing Singaporean President Halimah Yacob ang kanyang farewell reception sa Presidential Palace ng bansa noong Miyerkules, September 13. Siya ang pinakaunang babaeng presidente ng Singapore na nahalal noong 2017. Kanyang ginamit ang natatanging oportunidad na ito upang magbigay inspirasyon sa mga kababaihan. Pinasalamatan naman niya ang mga mamamayan ng Singapore sa suportang ibinigay ng mga ito sa kanyang termino. Pinaalala ni Yacob na ang pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga Singaporean ay kailangan sa panahon ng pagbabago. But if we stand together and stay united, we have a better chance of keeping Singapore exceptional. Samantala, kahapon September 14, ginanap sa istana ang inaugurasyon ng ika-9 na Pangulo ng Singapore, si President Tharman Shanmugaratnam. Erlyn Simon, UNTV News and Rescue, Singapore. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang paghahanap sa kanilang mga mahal sa buhay na nawawala ang mga nakaligtas sa naganap na matinding pagbaha sa Libya. Samantala, pinangangambahang aabot sa 20,000 ang death toll na sa nangyaring trahedya. Mula naman sa Texas, USA, may umaatikabong balita si Abby Valdez live. Hello sa inyo dyan, Abby. Ano na ang latest na update sa nangyaring pagbaha sa Libya? Medyo matapos ang pananalasa ng Bagyong Daniel sa Libya, libo-libong tao pa rin na nawawala at karamihan ng mga labi ng mga nasawi na pailalim ng mga gumuhong gusali sa syudad ng Derna, Libya. Ang ilan sa mga nakaligtas, sinusuyod ang mga ospital at ang mga gumuho upang hanapin ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa matinding mga pag-ulan, sumabog ang 2 dam linggo ng gabi September 10 na tumangay na multi-story buildings habang pamilya ang natutulog sa loob ng mga ito. Pinangangambahan naman ng mga otoridad ang maaaring pagkalat ng mga sakit, sanhi ng mga nabubulok na katawan sa ilalim ng mga guho at tubig. Kaya ayon sa mayor ng Derna na si Abdul Menam Al-Gaithi, kinakailangan nila ng mga specialist na kumuha sa mga ito. Patuloy din ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at sinasabing maaaring umabot ang bilang nito mula 18,000 hanggang 20,000. Mary Jo? Makalungkot na balita yan, ano? Pero salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA. Tutulong sa international relief efforts para sa mga nasalanta ng kalamidad dyan sa bahagi ng Canada or sa kalamidad sa Morocco at Libya ang ilang Canadian banks. Samantala, hinihikayat naman ng Red Cross sa mga Canadians na tumulong para rito. Ito naman ang umaatikabong balita ni Noel Poliarco. Nasa 340,000 Canadian dollars o 14.2 million pesos ang nalikom ng iba't ibang Canadian banks bilang bahagi ng relief efforts para sa mga nasalanta ng kalamidad sa Morocco at Libya. Ito ay mapupunta sa Canadian Red Cross sa ngalan ng Red Cross Red Crescent, Doctors Without Borders at Global Medic. Hinimok naman ng mga bangko sa Canada ang kanilang mga empleyado na magbigay din ng tulong pinansyal. Matagal nang nagbibigay ng suporta ang mga Canadian banks sa mga humanitarian at emergency appeal sa Canada at internationally, gaya na lang ng pagtulong sa mga naapektuhan sa nagdaang wildfire. Para sa mga Canadian at mga kababayan natin sa Canada na nais mag-donate, maaaring pumunta sa redcross.ca o tumawag sa 1-800-418-1111. Maaari ring mag-donate online o pumunta sa RBC, Scotiabank at TD Bank Group mula September 13 hanggang October 4, 2023. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James, mukhang puro kalamid ang ating balita yata ngayon, ano? Samantala ito, humingi ng tawad ang isa sa pinakamayamang tao sa Australia na si Tim Gurner matapos nitong sabihin na dapat tumindi ang kawalan ng hanap buhay
upang mapaalalahanan ang mga umano'y mayayabang na trabahante. Nag-viral ang video nito at umani ng pagtuligsa sa iba't ibang panig ng mundo. Laban din ito ng mga headlines nang sabihin na hindi kayang bumili ng bahay ng mga mas nakakababata ngayon dahil anya sa lubhang paggastos sa avocado toast. Naman, James. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. Nagbabala ang US Food and Drug Administration sa ilang kumpanya laban sa pagbebenta ng hindi aprobadong eye products. Ito ay matapos magbabala ang FDA sa publiko na huwag gumamit ng mga partikular na produkto dahil sa potensyal na bacterial or fungal contamination. Ito naman ang umaatikabong balita ni Christy Rosacia. Nagpadala na ng sulat ang US Food and Drug Administration sa ilang kumpanya, kabilang na ang malalaking pharmacy chains. Ito ay upang bigyang babala ang mga kumpanya laban sa paggawa o pagbebenta ng hindi aprobadong eye products. Partikular na pinadalhan ng sulat ang CVS at Walgreens, gayon din ang 6 pang manufacturers at iginiit na illegally marketed ang mga produkto dahil sinasabing nakapagpapagaling umano ng katarata, glaucoma at pink eye. Binanggit din ng FDA na posibleng makapag-antala o makapagpatigil ng treatments na approved ng ahensya ang mga taong gumagamit ng unapproved eye products at may claim na nakagagamot ito ng certain conditions. Layon din ng sulat na tugunan ang iba pang issue gaya ng quality control, safety at sterility ng mga produkto. Ayon pa sa FDA, mayroong 15 araw ang mga kumpanya upang ipaliwanag ang hakbang na kanilang gagawin at maitama ang mga paglabag. Sinabi naman ng CBS na itinigil na nila ang pagbebenta ng produkto at nag-offer ng full refund sa mga customer na nakabili nito. Ganito rin ang ginawa ng Walgreens sa mga produkto nila. Bago ito, nauna nang magbabala ang FDA sa publiko ukol sa ilang produktong may potential bacterial o fungal contamination. Christy Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos sa ngaming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, iginiit ni United Kingdom Opposition Leader Keir Starmer na dapat ituring na terorismo ang people smuggling. Isusulong din ito ang pagkakaroon ng kasunduan sa European Union Agency for Law Enforcement Cooperation o Europol upang manito ang iligal na gawaing ito. Ito ang umatikabong balita ni Alvin Soledad. Isinusulong ni Keir Starmer, UK opposition leader, ang pagkakaroon ng kasunduan sa European Union Agency for Law Enforcement Cooperation o Europol. Ito ay upang mapigilan ng mga gang na magtawid ng mga tao sa channel sa pamamagitan ng maliliit na bangka. Aniya, dapat ding ituring ang gangs na mga terorista. Dagdag pa nito, kailangang matugunan ang banta ng people smugglers. Nasa Hague ang labor leader para makipagpulong sa EU agency. Nangako rin itong matinding hakbang ang kanyang gagawin laban sa mga criminal gang kung mananalo sa eleksyon sa susunod na taon. Inaasahan namang magiging matinding usapin sa susunod na general election ang migration. Alvin Soledad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bibigyan ng malaking multa ang mga individual na mahuhuling nagbibigay ng illegal tutoring or unlicensed tutoring sa China. Bawal pala yun. Layo nitong pag-aanin ang paggawa ng mga estudyante at matanggal ang pressure sa pag-aaral. Kakaiba yan, Mary Jo. Ito ang umaatikabong balita ni Joanne Tongol.
100,000 yuan o 800,000 pesos ang multang ibibigay ng Chinese government sa mga mahuhuling nagbibigay ng illegal tutoring services. Ito ay upang mapagaan ang paggawa ng mga estudyante at upang mapagaan ang education cost ayon sa Ministry of Education ng China. Nais din nilang may promote ang isang good environment for learning. Anila, iba't ibang problema sa mga walang lisensya na nagsasagawa ng after-school tutoring gaya ng varying degrees o kaya naman ay kinukuha nila ang pera at itinatakbo ito. Kaya naman kinakailangan naman ng mabilis na aksyon upang mapabuti ang legal na sistema ng after-school training. Makakapagpatas din nila ito ng birth rate sa bansa dahil sa pagbaba ng family cost. Ang pagbagal ng ekonomiya ng China, ang mababang consumer confidence na nakaapekto sa desisyon upang mag-asawa o magkaroon ng anak. Noong 2021 naman, nagkaroon ng mahigpit na panuntuntunan kontra sa bilyong dolyar na tutoring industry. Joanne Tongol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng umabot sa 100,000 o higit pa ang net migration gains sa New Zealand bago matapos ang taon. Subalit ilang ekonomista ang nababahala dahil sa kakulangan ng housing at infrastructure sa bansa. Mula sa New Zealand, may umaatikabong balita si Raquel Evangelista live. Hello, Raquel. Ako, kumusta? Long time no see. Ano ba ang dahilan at madami at ang tao ang lumilipat dyan sa New Zealand? Parang gusto na rin namin ni James kumama. Raquel? Yes, Mary Jo. Ang naging magandang imahe ng New Zealand noong panahon ng COVID-19 pandemic, mga naging pagbabago sa immigration settings at ang 2021 One-Off Resident Visa Program ng pamahalaan ang ilan lamang sa mga dahilan kung kaya maraming migrante ang nakapasok sa New Zealand na nagdulot ng mabilis na pagtaas ng migration rate sa bansa. Ayon sa datos ng Immigration New Zealand, umabot sa 106,421 applications ang kanilang natanggap para sa 2021 One-Off Resident Visa Application Program ng pamahalaan. 207,793 individual naman ang naaprubahan at nabigyan ng visa. Simula ng buksan ng New Zealand border noong Hulyo taong 2022, nakapagtala na ng 135,600 non-New Zealand citizens na nakapasok sa bansa at 39,400 New Zealand citizens na lumisan naman ng bansa. Bunga nito, umabot na sa 96,200 ang net migration sa New Zealand, kabilang na ang nasa 25,599 na mga Pilipino at tinatayang aabot pa ito sa mahigit 100,000 bago matapos ang taon. Bagaman unti-unti nang napupunuan ang mga kakulangan sa labor market, isang malaking pangamba naman ang dulot nito sa housing at infrastructure ng bansa. Ayon kay Kiwi Bank Chief Economist Gerald Kerr, maaaring umabot sa 50,000 pabahay pa ang kailanganin para sa mga migrante, subalit sa kasalukuyan, hindi ito kayang matugunan sa bansa. Balik sa iyo, Mary Jo. Oo, yun lang, Raquel. Although good news din yan sa ating mga kababayan, sana mabigyan ng pagkakataon din na makapagtrabaho dyan at sana din ay ma-handle yung infrastructure problem dyan. Pagdating, if ever man, pero good news. Maraming salamat, Raquel Evangelista, mula dyan sa New Zealand, kung saan investors ang karamihang may-ari ng mga bahay sa bansa. Ito naman, kinilala ang Thailand na 29th best country in the world sa taong 2023, ayon sa US News and World Report. Namayagpag ang Thailand sa agrikultura at manufacturing industry. Ito ang umaatikabong balita ni Paula Porta. Kinilala ang Thailand na 29th best country in the world sa 87 bansa sa mundo ngayong taon. Ayon sa US News and World Report, ang matibay na sektor ng agrikultura at manufacturing industry ang nagpapanatiling malakas at matibay sa bansa. Gayon din ang mababang antas ng mga nagugutom at walang hanap buhay.
Tinagurian din ng Thailand na world's largest exporter ng bigas at nangunguna rin maging sa textiles, tin at electronics. Sa mga bansa sa Southeast Asia, ika-16 na pwesto ang Singapore, ika-38 ang Malaysia at ika-43 ang Pilipinas. Kabilang naman sa top 2 ang Switzerland at Canada. Dagdag pa ng US News and World Report, sinuring mabuti ang pagpili sa mga bansa at nilahukan ang survey ng nasa 17,000 tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isasagawa na ang 2024 Foreign Service Officer Examinations qualifying test stage ng Board of Foreign Service Examinations sa January 28, 2024. Samantalang sa Hilagang Italia naman ay isasagawa ng Philippine Consulate sa Milan ang serbisyong linggo sa konsulado sa September 24. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Bubuksan na ng Board of Foreign Service Examination or BFSC ang application period para sa qualifying test stage ng 2024 Foreign Service Officers Examination na itinakda sa January 28, 2024. Tatanggap ito ng mga interesadong aplikante mula September 18 hanggang October 20, 2023. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brazil sa facebook.com/PHInBrazil. Magbubukas naman ang Philippine Consulate sa Milan para sa mga consular at iba pang serbisyo sa mga kababayan sa Hilagang Italia sa September 24. Bukas lamang ang serbisyong ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at mas mainam kung makakapagpabook ng appointment sa consular event na ito. Para sa link kung saan maaaring mag-book ng appointment, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Milan sa facebook.com/PHLinMilan. Inaanyayahan naman ang mga kababayan sa Qatar para sa gaganaping Asian Food Festival 2023. Isang pagtatanghal ito ng iba't ibang lutuin mula sa mga bansa sa Southeast Asia. Gaganapin ito sa Aisan Restaurant Grand Hyatt Doha Hotels mula September 19 hanggang September 25, 2023. At para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Qatar sa facebook.com/PHInQatar. Sa mga kababayan naman sa Bahrain na nag-apply o nag-renew ng kanilang passport, naglabas na ang Philippine Consulate ng Bahrain ng listahan ng mga bagong dating na pasaporte sa kanilang tanggapan. Maaaring maklaim ang passport sa konsulado mula Linggo hanggang Huwebes lamang, alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon sa first come first serve basis. Samantala, isang overseas voting field registration naman nang ihahanda ng Philippine Consulate sa Chicago bilang paghahanda sa 2025 Philippine National Election. Gaganapin ito sa October 14 sa Bismarck Veterans Memorial Library, 515 North 5th Street, Bismarck, North Dakota, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Chicago sa facebook.com/PHInChicago. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, James, ang iyong favorite. Favorite din to ni Noel, Hindi ko na siya nakakasama. Pero ito na, hindi natin makalimutan ang pinakaabangan nating lahat. James, pwede bang bumati? As always, pwede. Alright. Yes. Pero bago tayo bumati, narito muna ang pagbati ng ating kababayan. Hello po, ako po si Irene Kuteng, dito po sa Fort McMurray, Alberta, Canada. Bumabati po sa inyo dyan sa Pilipinas, lalo na sa Mountain Province. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman po si Florabel Forcadela, mula po sa Fort McMurray, Canada. Binabati ko po ang aking pamilya dyan po sa Pilipinas, particular po sa Isabela. Hello po sa inyong lahat, lalo na po yung Fugaban family. Pag-ibig! Ayun, pag-ibig. Ako muna ang babati kasi gentleman first yata tayo ngayon, medyo Kaya binabati ko siyempre sila Kuya Daniel, si Ate Arlene, kanilang pamilya nila Kuya Josel at sila Ate Ranza,
si Pia, si Pepe, kamusta na kayo? And happy Sabbath anniversary pala sa aming mga kasamahan dito sa Maryland. Ano? Yung magnananay, si Sis Amy Erom, Sis Melinda Carbonell at yung kanilang mami, si Nanay Lorenza Lalu. Happy Sabbath anniversary, nakaka 4 years na sila. O Mary Jo. O yan, medyo matagal akong di nakabati, James, ha? Una, syempre, happy listening po, Mami Beth, saka sila Edad, sa inyo. Sana samahan tayo sa buong maghapon. And yung mga masugid na nakikinig natin dito sa Soul, sa Goji, sila Agnes, Marilyn, sila Chat, saka sila Michelle. Happy birthday pala, Michelle, ano? Isa siyang, 18, solid SB19 kanya. At sabi naman ni Paula Porta, hello daw, happy birthday daw kay Kim Namjoon tsaka kay Jun Jungkook, sabi ni Paula Porta. At yun, at saka yung aking family dyan sa Taguig at saka sa Santa Maria, Bulacan, hello sa inyong lahat. Ikaw naman, Chase. Ayun. Sino bang masikat ngayon, Ate Jo? SB19 ba o yung BTS? Curious lang ako. Kasi mas nauna naman kasi yung BTS, saka nauna sila sa mga achievements, saka worldwide na sila. Pero umahabol yung SB19 Opa James kasi nagna-number 1 na rin sila sa Billboard ng hits. At sana magkaroon din tayo ng pride bilang Pilipino na maging kasing level talaga nila yung BTS. Pero for now, James, sa tanong mo, mukhang BTS kasi marami na silang mga Billboard Award and even Grammy nominations. Yon. Di bale, ito, yung tatawagin natin sa Pilipinas, number 1 fan din ako nito eh. Yung ating amigo, si Amigo Sherwin, para sa mga humahataw ng mga balita. Good morning sa iyo, Amigo Sherwin. Good morning, James, Mary Jo. Ganun ba? Ayan. Oy, kamusta na, Mary Jo? Long time no see. Ano bang oras ngayon dyan sa Seoul, South Korea? Advance kami dito, amigo, na 1 oras. So ngayon ay na dito 6:01. 6:01 yung oras dito. Ahead kami ng 1 oras. Although dati kasi pag mga nagla-live ako ng umpisa, maliwanag na. Pero kasi dito pa malapit na yung winter, ngayon ay autumn, kaya medyo madilim pa din. Medyo late na yung pag-dilim. Pero yun, ahead kami na 1 oras, amigo. Ayun, kala ko dyan mga alas 4 pa ng madaling araw kasi madilim pa dyan sa lugar mo. Kaya natanong ko, Mary Jo. Okay. Anyway, James, sa naman dyan sa inyo. Sige, naabangan nga natin yung mga balita ni Kuya Sherwin dyan sa, sa bahagi ng Pilipinas. Ano ba mga abangan natin, amigo? As always, marami tayong mga abangang humahato na balita dito sa ating programa. Isa na dyan yung nakita ng mga otoridad sa ating bansa, yung pagdami ng mga barko dito sa West Philippine Sea, yung pinag-aagawang teritoryo na yan. At ang isa pa, meron tayong good news sa mga teacher ng high school and elementary sa mga pampublikong paaralan dahil magkakaroon sila ng performance-based bonus. Ayan, tatanggapin nila yan. So, yung detalye niyan, mamaya, James. Abangan namin yan. Sige, maraming salamat sa iyo, amigo Sherwin. At gayon na rin sa ating mga global correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Abangan ko talaga yan, amigo. At sa mga kasambahay naman, kung meron po kayong hindi napanood na balita o nais ninyo muling tungayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. And of course, i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. At mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not.
Amen, James. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, September 15, 2023. Kasunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po rito sa Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Yan, kamusta mo ako sa BTS? Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa Land of the Marys sa Maryland, USA, ako si James Wantuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice weekend.